Halos nag-umpisa na rin yung social pension payout para sa first semester ngayong taon. Ang pagbibigay ay nag-umpisa noong April 15 at magtatagal hanggang April 30. Katulad ng halimbawa dito, may mga specific na barangay at oras kung kailan dapat mag-claim. Also, i-check nyo rin yung apelido ninyo kung anong oras ba dapat kayo pumunta para nga naman hindi na maipon yung mga tao at mahirapan sa tagal ng pila. Ito yung mga halimbawa niyan. Ito pa yung ibang halimbawa ng scheduled payout para sa social pension. Marami pa dito, pwedeng sa covered court or gymnasium, depende sa pinascale doon sa lugar ninyo. Maganda rin na bukod sa social pension, may iba pang programa para sa mga senior citizen. Maganda na malaman nyo na rin kung ano yung mga schedule nito. Katulad dito, merong senior birthday cash gift na pwedeng makuha at pinakatalaga na ring schedule para dyan. At ang mga impormasyon na katulad nito ay pwedeng makuha mismo sa barangay ninyo. At linawin lang din natin na ano nga ba yung mga requirements o hihingin sa inyo para makuha ninyo yung ayuda o pensyon mula sa DSWD. Ang kailangan yung dalhin ay ang original na senior citizen ID maging ang Xerox copy nito. Tandaan na pirmahan ng 3 beses yung photocopy o yung Xerox nito. Kung hindi kayo pumirma, meron dapat na thumb mark. May pagkakataon na hihingin din sa inyo yung iba pang government-issued ID ninyo at kailangan din ng Xerox nun. Kung sakali naman, pwede naman ng authorized representative para mag-claim. May mga pagkakataon na ang barangay mismo ang nagpo-provide ng kopya ng authorization letter na dapat ibigay ninyo. Katulad nito, may nakahanda ng kopya at siyang fill-upan nyo na lang ng pangalan ninyo, ng iba pang mga detalye kung kailan kayo pinanganak, at ng pirma na rin sa bandang baba. At magkano nga ba yung makukuha ninyong pensyon mula sa DSWD? Dati umaabot yan ng 500 pesos kada buwan o sa isang semester o 6 na buwan, 3,000 piso. Pero ngayon, naging 1,000 pesos na per month yung ayuda, kaya ang dapat makuha ay 6,000 pesos per semester at ang coverage niyan ay Enero hanggang Abril ng 2024. At linawin lang din natin na dapat ang mga senior citizen ay 60 years old and above at ang mga makakakuha ng ayuda ay pasok dapat dito. Dito yung eligibility criteria na sinusunod ng DSWD para sa mga indigent senior citizen. Sila yung mga frail, sickly, or with disability. Ibig sabihin, nahihirapan na talaga sila, may sakit, or with disability na para gawin yung pang-araw-araw na ginagawa. Bukod dyan, dapat wala rin nakukuhang pensyon mula sa SSS, GSIS, or kahit anumang pensyon mula sa gobyerno or private agencies. Ito yung mga pribadong kumpanya. Also, dapat wala rin silang permanent source of income or wala nakukuhang financial assistance mula sa mga kamag-anak. At malalaman ito ng DSWD based na rin sa interview na ginawa nila sa inyo. At kung may iba pang mga impormasyon na hindi na-cover sa video na to, mas maganda na pumunta na sa OSCA office dun sa barangay ninyo para nga naman malaman kung kailan yung schedule ng pag-claim ng ayuda at kung pasok nga ba kayo doon sa mga makakuha ng pensyon mula sa DSWD. At idagdag na rin natin na sa ngayon, DSWD ang siya nagbibigay ng mga pensyon o programa para sa mga senior citizen. Pero eventually, ito na ay ipapasa sa NCSC, ang ahensyang itinalaga para mga siwa sa mga kapakanan para sa mga senior citizen mismo. At nagkaroon na ng registration para sa mga senior citizen. Pwede na kayong mag-register kung sakaling hindi pa dito sa website nila. I-click lang tong register at fill up pa ng mga impormasyon na nakalagay dito. Meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dito. Diniscuss natin isa-isa lahat ng mga tanong para mas maging malinaw. Pwede nyo i-check itong video sa baba. Sana makatulong at see you sa mga next na videos. Bye-bye!